Welcome back, everyone. If you enjoyed the content, please like and subscribe. It really helps the channel grow. Thanks for your support. It is shocking and concerning to hear the state statement coming from some former ex-Marine. It is that certain congressman actually the 60 integrity from government. Nagsabi na hindi nyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman ma'am nasa affidavit naman po Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo bang masabi yung exact details? Nung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? 5 maleta po yung dinala namin ni Kong Saldi doon sa bahay. Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun lang po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saang bahay? Saang syudad? Lawag, Paway, Bigan. Alam niyo po kaya yung ganung detail? Yung ano po, may lake. Ilan po yung... May ano boss? Yung may lake. May Sa lake. Ilog. Sir, ganito. Anong reaction ninyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Attorney Lety Baligod and sa inyo, dapat tig-iisa po kayo ng affidavit, hindi yung parang isa lang nakakatawan para sa 18. Ano po bang reaction niyo ron? Sir, para sa amin sir, si attorney na lang po ang sasagot sa mga ganyang tanong sir. Kasi sa amin sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibawa yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang na Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin dun sunod araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin ang bawat isa sa amin mo. Okay na. Kasi ang isang concern din po kasi, may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit, na dinamit po yung mga oppositionista ni Duterte, sila Ilago, mga et al., mga Makabayan et al., Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups or yung mga oppositionistang Duterte sa mga na-involved? Hindi, sir. Given the fact na merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po Ika nga namin sir, neutral kami natin. Hindi kami pro Duterte lahat. Hindi kami pro BBM din. Neutral kami sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi baba yung moral namin. Para ito sa bayan sir, ang ginagawa namin sir. Hindi ito pang sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. Levy, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan korte. Basta nagsisinungaling ka. Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget sir kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon sir na mga ka-meeting, then yung mga kuhan po, nakakatanggap.
Tapos sir, siguro, nagkataon na talaga na trabaho kami kay Boss Saldico. Experience kami ganyan. Yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Yun lang. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Actually, Pwede po natin mabalikan yung sa akin na part, nung pumunta ako sa kay Congressman Saldico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabats ako dyan, na pumasok na. Parang, siyempre, qualified ka din naging naging driver ka. Eh, ginhila ko, naging nakapasok ko dyan. Sir, meron po bang nakapagsilbi sa inyo under General Anyo when he was the AFP chief? Meron po ba? Wala po. Wala. Okay. Pero kay Sir Jun Esperon meron. Meron po dito isa. Okay. As NSA or Secretary of Defense mo ka naman sa loob? Can you give an exact date po ba kung kailan ito nakapag-serve under Esperon? Sa Chief of Staff po siya ng AFP. Yes, thank you. 2006. 2008. Yes, sir. sir. Thank you. Pwede po i-clarify kung bakit na 19 months ko. Siya ginong second. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po naka 18 months sa liquid months. Ako na po sasagot. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines, apat na retired. Kasama yung papalpa. So, isang retired na army sa isang reservist. So, 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi po, 4 ay hindi Marines. Eh, hindi naman namin ginawa po yun, ma'am. Lumalabas lang yun sa mga social media na 14. Pero ang totoo niyan, 16 kami. Dalawa yung isang army saka isang reservist. Sir, ano masasabi ninyo? Parang, kasi nagko-cover din ako sa defense, medyo matagal din yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o the department. Hindi na namin trabaho yan, sir. Sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so mahirap ihalongkatin. Hindi gaya sa panahon ngayon, computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, medyo manual pa tayo, sir. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung Sir, sorry. pagiging marino namin. sorry po. Thank you so much. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagka-marines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa pamilya, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga opisyalis ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am. Kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagka-marines namin, doon sa issue ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Gano'n po kadalas uli yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa As elected representatives, Filipinos some aniamtisun sentakha could cast doubt on their decisions and principles. However, it is important to remember that these are still allegations. They must be proven through proper investigation, evidence, and due process. What was most important in natin expense must be impound accountable.
of wrong disproves was how to protect the reputation of those be fairly implicated. In the end, what people truly want is a clean, governed, and honest public service. If you're enjoying the show, please like and subscribe. It really helps us out. Thanks for watching.